Okay, praise the Lord. Kitang tanan, ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako, walay labot ang yawa nako. I will not die, I will live and declares the works of the Lord. I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. Amen. Unsa ta? Healthy and unsa mo? Healthy and strong. Okay, kamo nga naa sa YouTube, mayong gabi sa tanan o salamat sa mga tao nga nag-subscribe. Kung bago pa lang ka sa channel, pwede i-subscribe nimo aron daghan pang mga pagtudlo nga inyohang madungog nga ato ang ginatakel niini nga channel. Og atong hisgutan karong gabi ang nakasulat sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 17 verses 20 to 21. Luke chapter 17 verses 20 to 21. May mga Parisiyo nga nangutana kang Hesus kung kanus maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili buta nga inyong makita. Walay makaingon ani ana o ato ara, kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. May mga Parisiyo na nagtatanong kang Jesus kung kailan maghari ang Dios. At siya'y sumagot, ang paghari ng Dios ay hindi bagay na inyong makikita. Walang makapagsabi, nandito, andoon, kay ang paghahari ng Diyos ay nasa loob ninyo. Father God, I pray that this message tonight maghatag sa mo, Panginoon, o enlightenment, wisdom, and understanding kung paano po kami magiging kaaya-aya, magiging tunay na recipient of your kingdom. Thank you, Holy Spirit, for making us holy. In Jesus' name, amen and amen. So, pag-uusapan natin yung the true kingdom of God, ang tunay na kaharian ng Diyos, tunay na paghaharian ng Diyos. Okay? Ang tinuod nga iyahang harian, ang tinuod nga gingharian sa Ginoo. Ang gingharian sa Dios, spiritual nga gingharian. The kingdom of God is a spiritual kingdom. Dili nato makita sa literal nga gingharian nga sama sa gingharian ni Haring David kaniadto. Mauna ang pangutana sa mga Parisiyo kaysa dihang si Jesus Christ nagwali, ang iyang pagwali ingon pa niya, pag hinulsol ka mo magsisi ang lahat, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay napaparito. Repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay narito na. Kaya tinatanong ng mga Parisiyo si Jesus kung kailan maghahari ang Panginoon. Nangutana sila kung kanusa maghari ang Ginoo. O si Jesus Christ nakabalo sa ilang gihuna-huna, nakabalo sa ilang gipasabot, og niingon si Jesus Christ nga ang paghari sa Dios, ang paghahari ng Dios ay hindi bagay na kagaya ng iyong iniisip. Napapalitan ng Panginoon ang kahariang presente. Kunyari, ang kahariang ito sa Israel ay papalitan ng Panginoon ng kanyang kaharian.
sapagkat ang kaharian at ang paghahari ng Diyos ay nasa Espiritu. Kaya sinasabi ng Panginoon nang siya hinuli at tinanong ni Poncio Pilato na, ikaw ba'y hari? Ang sinasabi ni Jesus Christ na sinasabi mo, at ang aking kaharian ay hindi dito. Ang aking kaharian ay nasa taas. So, ang ibig niyang sabihin, ang kanyang kaharian ay nasa espiritual na kaanyuhan, nasa celestial, na doon sa kaluwalhatian ng Ama. At hindi naintindihan ng tao sapagkat ang hinahanap ng tao ay ang physical na kaharian, yung literal na kaharian. Kaya sinasabi ng Panginoon na ang kanyang kaharian ay hindi nakikita ng anumang mga mata, sapagkat sinasabi niya na ang paghahari ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin na pagka ang Diyos ay naghahari, hindi sa mga bagay na gawa ng tao, kundi sa bagay na gawa ng Diyos. At dito sa sanlibutan, ang gawa ng Diyos na pwede niyang pagharian ay ang tao. Kaya sinasabi niya na ang gingharian sa Diyos nasa inyong sulod, nasa inyong kasing-kasing. Ang gingharian sa Ginoo nasa atong kasing-kasing. Muna ingon ang mga apostoles, si Pablo, si Pedro, nga paharion nato ang Dios sa atong kasing-kasing. Naintindihan? Kayo ba'y nakasunod? Nasundan ninyo ko? So, ang mga nasa sanlibutan ay hindi nakakaunawa doon sa espiritual na bagay, espiritual na mga kaanyuhan. Sapagkat ang kanilang pag-iisip ay limited lamang ayon sa kanilang nakikita. Sapagkat ang pananampalataya ay siya'y kaugnay doon sa espiritual na kaharian ng Diyos, ang pananampalataya. At ang pananampalataya ay limitless. Ang ating mga mata ay may hangganan. Kung ano ang atin nakikita, ang siyan ating pinaniniwalaan. Yun ang nasa konsepto ng tao. Subalit ang konsepto ng pananampalataya ay ang hindi nakikita. Kaya yung kaharian ng Diyos ay hindi nakikita physically, pero the manifestation of God's kingdom in the heart of man is seen by the character, by the attitude, and by the way of living. The kingdom of God cannot be seen by our naked eyes, but the manifestations of the kingdom of God can be seen sa kinabuhi sa tao. Kay kung ang Diyos mao'y maghari sa kinabuhi sa tao, ang tao mausab, ang iyang batasan mausab, ang iyang kinaiyahan mausab, ang iyang sistema o pamaagi sa kinabuhi mausab, ang iyang concern, ang kabubuton na sa Ginoo, dili ang iyahang kabubuton. Hallelujah. So unsaon man nato pagkahibalo nga ang Dios naghari sa kuha. Sa diyang maghari ang Dios sa tua, na ay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga mag-away ang daan natong pagkatao o ang pagkatao nga bag-o nga giharian sa Ginoo. Munang sa ato ang kasing-kasing, ang yawa dili na siya makapenetrate kay naa naman tay Ginoo. Pero pwede nga ang Ginoo dili siya naghari sa atong kinabuhi, kundi kita mismo mo ay naghari sa atong kinabuhi. Sa paagi nga ang atong gusto mo ay matuman. Duhaman ang gusto nga naglihok sa kutong kinabuhi, the will of God and your will, the will of man, the will of the old nature. Ang kabubuton sa ato ang daang pagkatao ba. Muna si Jesus Christ adiyang dito sa Gitsemane, nag-ampo siya og matud pa niya, Father, kung pwede ilayo sa ningko pa, kung maaari po yung cup of suffering ay ialis mo muna. Subalit hindi po ito ang kadahilanan ng ako'y naparito. Ang kadahilanan ng ako'y naparito upang ang aking buhay ay ialay
Kaya sinasabi ni Jesus Christ, Father, not my will, but your will be done. So naatay mga kaugalingon natong gusto. Naapoy gusto ang Ginoo. Naay mga panahon sa atong kinabuhi nga ang gusto sa Ginoo matuman, naapoy panahon sa atong kinabuhi nga ato apong gusto matuman. So buot ipasabot sa atong kasing-kasing isaray trono apan naay duha ka pwersa nga pwede maghari. Pero dili sila magdungan, adunay panag-away nga matud pa ni Apostol Pablo, naay panag-away sa sulod nako. Ang ako ang gusto nga dili nako buhaton, akong mabuhat tungod sa tawhanon na akong kinabuhi. Naay dili nako gusto, akong buhaton, katong akong gustong buhaton dili nako mabuhat. Ngano ni? Tungod sa sala nga nagmaniobra sa akong kinabuhi. Ang old nature diha ang gahom sa sala. O ang new nature sa tao nga naay Ginoo, ang paghari sa Ginoong Dios, mootoy magpenetrate sa sala. So adunay panag-away diya sa atong sulod. Munay mga panahon nga kung mabikil ta, mugawas jud tong daan natong kinaiya. Kamo diha sa naminaw sa virtual o kamo nga nasa YouTube na bay mga panahon nga bisan og nangalagad na ta sa Ginoo, dugay na ta nangalagad pag mabikil, mugawas tang gyapon tong daan natong pagkatao. Nganuman, tungod kay mauna siya'y realidad nga dili ma-deny. Mauna kung ang Ginoo naa dinha, kung ang Ginoo may naghari, adunay sakripisyo sa atong sulod. Nganong sakripisyo man? Kay ato amang pugnan ang gusto nato aron matuman ang gusto sa Ginoo. Sa diyang ang Dios mo'y maghari, ang atong gusto dili na nato siya buhaton. Munang adunay sacrifice, adunay pagparaya, dili na nimo buhaton tong gusto nimong buhaton tungod kay musupak man siya sa kabubuton sa Ginoo. Munay pamatuod, the evidence nga ay ang Ginoo naghari sa akong kinabuhi. Muna ingon siya diri sa atong gibasa, kay ang paghari sa Dios dili buta nga makita. Kay ang paghari sa Dios dili diha sa physical nga building, dili sa pagtukod og pisikal nga gingharian. Ang paghari sa Dios magsugod sa sulod nato. Amen. Dili man mo puyo ang Ginoo og building. Kunyari gapo kay kag building kanaan yung balay. Mahimong ang tao moingon siya nga ang akong balay nay presensya sa Dios. Iniglakaw nimo, wala na siya presensya kay nganuman ang giubanan sa presensya sa Dios kadtong giharian sa Dios. So kunyari, ikaw karon nga nagpuyuan ng balaya. Na example ha, mo kabantay mangrinta tag balay. Uy, tawan lagi ng balaya. Kaysa wala pa ka niabot, naanay principalities nga nagpuyo. O sa dihang mo abot ka karon din ha, mo react siya. Munang magparamdam ang espiritu kay mo react man siya. So kinahanglan atong i-battle. Nganuman, kanang balaya na ay presensya sa yawa. Karon ni abot ka dito, ni puyo ka, ang imong kinabuhi na presensya sa Ginoo. Kung mapildi nimo to siya, kanang balay maghari ang presensya sa Ginoo. Apan kung ikaw mo'y mapildi, ang kanang balaya maghari ang presensya sa yawa. Nasabtan na to? So sa kinabuhi sa tao, kung wala siya Ginoo, kasi naghari siyang kinabuhi, ang yawa. Ug ang yawa makadominar sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong daan nga kinaiyahan ug batasan. Muna siya connection sa yawa ang ato ang daan nga pagkatao. Karon, saon man nato karon nga ang paghari sa Dios mahitabo sa atong kinabuhi. Number 1, pugnan nato ang ato ang gusto. Naay mo nang naay mga kinaiyan nato nga makabantay ta o lahi na, di man di ay maayo. Kabantay ba mo pod nga naay mga kinaiyan nato nga atong mabantayan nga dili di ay maayo. So kano sa man ta makabantay? Sa diyang mahimasmasan na ta. So nganong nakabantay man ta? Tungod kay naa naman tay wisdom. Tungod kay naa nay discerning. So naa nay convictions, naa nay guilt. Ang bati na to ay Lord pasaylo ako Ginoo. So adunay gitawag og commotions. Kitang tanan commotions. Hallelujah. Kusiga daw, commotions. Example sa kabalay. Promotion. Kanang balay nga walay suga, ngit-ngit dili.
Ngit-ngit. So, pag naisuga, nawala ba ngit-ngit? Wala. Wala ang ngit-ngit, nagpadaplin lang siya. Apres kay tata, mas dominate ang ngit-ngit kaysa hayag. Asa dapita ang ngit-ngit mo tago sa suok. Pero pagka wala na'y hayag, mo dominar ang kangit-ngit. So inana ang nanghitabo sa kinabuhi sa tuwa. Ang gingharian sa Dios, kahayag, kung ato ang paharion, ang kangit-ngit maipit, ang kangit-ngit mapadaplin. So dilibot pasabot nga walay kangit-ngit. Kanang inyong balay nga naisuga, pangita ang dapit nga ngit-ngit. Kadtong natabunan sa suga. Amen? Asa man kasagaran ang ngit-ngit? Nasa ilawom sa banggera, nasa ilawom sa katre. Lilian na inyong katre kung na may katre. Lilian na inyong lamisa, ang inyong aparador. Nganuman, taman sa dili maabot sa hayag, naa ang kangit-ngit. So in the absence of light, there is darkness. But in the presence of light, darkness will flee. Mopadaplin lang siya. Pag mapalong, mobalik siya. So adunay panag-away between sa kangit-ngit o sa kahayag. O kana nga panag-away, manghitabo sa realidad niya kinabuhi sa tao, sa kasing-kasing sa tao. Karon mangutana ko sa inyo ha. Kang kinsa bang kabubuton ang nagasunod kanunay sa atong kinabuhi? Ang ato aba o ang sa Ginoo? O kung ang imuha mo'y pagbuot mo'y matuman kanunay, buot ipasabot, ang naghari sa imong kinabuhi, dili ang Ginoo, kundili ang imuhang kagustuhan. Muna ingon si Jesus as, not my will, but your will be done. Kung ang paghari gani sa atong sa ato ang sulod mo ay naghari, ang ato ang desire mo ay naghari, gusto mata magtagbaw nining kalibutan na unsay kalipay sa unod kining kalibutan na dili malipay ang Ginoo sa buluhaton sa kalibutan. Muna ingon siya ang naghuna-huna kanunay sa mga butang tawhanon, sa mga butang kalibutanon, musangpot sa kamatayon. Ngano man ma-stress man ka, una-una ka sa mga butang, maghuna-huna ka sa unsay wala nimo nga naa nila, ma-stress ka. Diba? Mabitaw nga manundog-nundog ta. Bisag wala tay angay, musundog-sundog ta. Kay ang atong huna-huna nga di ta pabitin, di ba? Sa unsa mang pananglitana, kung unsay nauso sa kalibutan, ato apon nga i-adapt. Mugmo na nahitabo sa mga Kristohanon. So kung ang atong kabubuton mo ay mo'y naghari, nagpasabot na nga dili ang Ginoo mo naghari sa atong kinabuhi. Apan kung atong pugnan ang atong desire. Example ha, ang Ginoo dili siya gustog laag-laag. Di ba? Ayuhon nato paggamit ang atong mga adlaw. Kay daotan kini mga adlaw. Mubo na lang ang atong panahon. Pero kung kita pabuton, ganahan taog lulingaya, kunyari, kung daghantag kwarta, di ba? Manrabaho pa ba sa Jeffrey kung ang problema ni Jeffrey unsaon paghurot sa kwarta? Ikaw, Jeffrey, mo trabaho pa ba ka? Ikaw, Ira, mo trabaho pa ba mo? Emily, kung ang inyong problema ka na unsaon paghurot sa kwarta? Kahayahay anang problemahan na ta. Diba? Kung sa may buhaton sa tao, pagkadaghan siya kwarta, magsige siya suroy-suroy. Tagbaw niya yung kaugalingon. Apan kung maghari ang Dios sa atong kinabuhi, ang atong kwarta gamito nato sa kahimayaan sa Ginoo. Muna'y kalainan. Kung ang tao walay Ginoo, kung naa siya kwarta, gamito niya na sa suroy-suroy, sa pagtagbaw siyang kaugalingon, bisan asa siya mo apon. Apan kung ang tao na ay Ginoo, ang iyang kwarta, gamito na niya sa kahimayaan sa Ginoo. Sumunay ilhanan sa naay Ginoo, naghari ang Ginoo, o ang naghari ang iya habang kaugalingon. So, unsa man o kinsa man ang tinuod nga gingharian o harian sa Ginoo. Dili ang butang, dili ang building, kundi ikaw. Ikaw karon nga naminaw diya sa virtual o dinha sa YouTube. Ingon ang Ginoong Dios. Revelation chapter 3 verse 20. Nagtuktok ako sa pultahan.
ug si bisan kinsa nga mosulod asa siya nagtuktok sa pultahan si mo kasing-kasing. Kung wala pa ka nakapangalagad sa Ginoo, kung wala pa nimo nadawat ang Ginoo sa imong kinabuhi, karong gabi desisyon ni Lord, dawaton ta ka. Lord, simbahon ta ka. Lord, ikaw ang maghari. Saon na ako pagpahari ang Ginoo? Ang iyang kabubuton mo imuhang tumanon, ang imong kabubuton ipadapli. Lisod na siya, lisod. Ganong lisod man, pila man kakatuig nagkinabuhian ang kinaiyahana. O niya, karon dili na nimo kinabuhion. Di ba lisod? Ganong lisod? Naanad man ka atong kinabuhi nga yutanon, kinabuhi nga kalibutanon. Na wala man ta naanad aning kinabuhing Dios nun. Ang kinabuhing Dios nun, sumala sa pamaagi nga gihimo ni Jesus. Ang kinabuhing Dios nun. Unsa man ang kabuuan, bottom line of the believers of Christ. Say bottom line. The bottom line of being a Christian is sacrifice. The bottom line of being a Christian is sacrifice. Pangutan-on ta mo, andam na ba ta magsakripisyo sa atong kaugalingon? Kamo din na sa virtual, andam na mo magsacrifice. Yeah. Mo'y naningog. Kamo nga naa din na sa YouTube, andam ba ta mag-sacrifice para sa Ginoo? Si Jesus Christ, andam siya nag-sacrifice. Ang mga tinun-an, andam sila nag-sacrifice. Tanan nga nag-una nato nga nangalagad si Ginoo nga tarong, andam nag-sacrifice. Because the bottom line of being a believers of Christ, being the kingdom citizen, is sacrifice. I hope nga natin nasabtan karong gabi. Let us pray. Father God, I pray nga karong gabi, o Dios, salamat nga imo ming gipasabot nga dili ka maghari sa physical nga building, kun dili maghari ka sa kinabuhi sa matag usa. Ginoo na sayod ka, Ginoo, nga ang nasod mausab kung ang matag usa ka mulupyo niini na usab. Makabaton mig Dios nun nga nasod kung ang mga tao na himong Dios nun. And I pray, Holy Spirit, nga abli ang kasing-kasing sa matag usa nga mahimo nimong gingharian. We open our hearts, Lord. Forgive our sins and iniquities and allow us to be a vessel, a recipient of your holiness, of your righteousness, aron mahimo ming tinuod nimo nga gingharian, Lord. I pray, Lord God, salamat Ginoong Dios, ikaw Ginoo ang magatandog kang dingdong. I declared it, O God, nga tagaan mo siya kaalam pagplastar sa kumpanya, whatever, O God, nga mga files ang ilang trabahoon. I rebuke the spirit of stress in Jesus' name. I declared promotions, O God, upon Dondon, Jeffrey and Roslyn. I declared, O God, favor sa pag-apply ni Tony Ginoo, ni Rachel, O God, sa iyang online Ginoong Dios nga work. Kay Ira, i-bless nimo ang nindot nga trabaho ni Ira, pag-eskwela ni Aubrey ni. Salamat sa kay Emily, Lord God, kang tata. Kang Ken, Lord, i-bless nimo si Ken. Si Juby, i-bless nimo ilang kinabuhi. I declare your grace and your blessing. I-bless nimo si April, i-bless nimo ang tanan Ginoong Dios. I-bless nimo ang tanan Ginoo nga naa sa perto. I proclaim, I declare and I decree your grace and your mercy be upon them. Be upon your people, O God, in Jesus' mighty name. Amen and